Magandang umaga po sa lahat. At muli, pagpapala at kapayapaan ang sumaatin sa umaga nito. At sa umaga nito, nakakatuwa po at gusto ko nasisiyahan sa dami ng mga dumalo sa araw na ito. Maraming buhaw sa salita ng Panginoon. Maraming naghahanap sa ating Panginoon. Kaya dapat po natin ipanatili ito. Nagawain natin mga Kristiyano. Sa kabila ng magulong mundo, sa kabila ng magulong paligid, sa kabila ng kung saan marami sa atin ay nangangamba kung ano ang mangyayari sa buhay, ngunit patuloy at patuloy tayo po ay lumalakad ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sa umagang ito po, kung saan ay ba ang nailabas kong tulog. Napakaganda po nung topic ni kapatid ni Naho na kung saan sa panahon ngayon na kung saan nakita ni David na kung saan ay ang pangako ng Panginoon sa atin ay hindi kailanman mawawala. Kung ano yung pinangako niya sa atin, yun ang kanyang gagawin kahit na tayo ay namuhay sa mga kasalanan. Bagamat ang ating Panginoon ay may pangako sa atin, pero ang tao ay patuloy at patuloy pa rin nangangamba. Marami pa rin sa atin na kung saan ay hindi nagtitiwala doon sa ipinangako ng ating Panginoon sa buhay na ibinigay niya. Likas sa atin ng mga tao yung tinatawag na magkaroon tayo ng reaksyon sa pag-aalala. Kasi hindi man natin alam kung ano mangyayari bukas. Hindi natin alam kung may bukas pa o gigising pa tayo kinabukasan. Kaya sa umagang ito, ang aking simple na kung saan mensahe na nais ko ipaabot sa inyo ay kung paano natin mapagtatagumpayan kung ano man yung ating mga dinadalang worries sa buhay natin sa ngayon. O victory over worry. Kung paano na makakamit natin yung tunay na tagumpay laban sa mga alalahanin na dinadala natin sa buhay natin. Minsan naglalakad ako sa daan, may dala akong mabigat na gamit. Siguro nakita nung nasa likod ko, hirap na hirap ako magbitbit ng dala ko. Nagpakasakali yung nasa tao sa likod, sabi niya, Brad, tulungan na kita. Siyempre, pagka may edad ka, mabagal ka lumakad, lalo na kung mga pataas, no? Sabi sa akin, tulungan ko na po kayo. Kaya lang, tumanggi ako. Tumanggi ako, nabitbitin niya yung dala ko, kasi nagduda ako doon sa gustong tumulong sa akin. Sige na, wag na, okay na, kaya ko. Kahit ang bigat ng dala ko, hingal kabayo ko. Pinanig ko yung LRT ba yun? Taas? Okay po. Nakita ko maganda yung kanyang intensyon. Natulungan ako. Pero tumanggi ang puso ko't isip. Nagduda pa ako. Baka kung magnanakaw o may masamang motiv. Tayong mga tao, kadalasan, ginagawa ng maraming tao na kung saan yung ating mga alalahanin sa buhay ay ayaw nating ipagkatiwala sa Panginoon. Dahil naniniwala tayo sa ating sarili, kaya natin to. Kaya ko to. Kung anumang problema na mayroon ako, kaya kong pasanin. Yan ang typical na ating ugali mga tao. Pero ang Diyos, ang sabi ng Diyos sa atin, ibigay mo sa akin ang iyong mga pasanin. Dahil ayaw ng Diyos
na tayo lamang ang magbibitbit kung anuman ang mga problema o bigat na pasanin mayroon tayo. Ayun ang Diyos yan. Pinangako niya sa atin na sa hanggang sa huling sandali, andyan siya sa ating mga buhay. Kaya bilang isang Kristiyano, dapat tayong magtiwala sa Kanya. Dahil tutulungan niya tayo sa mga bagay na hindi natin kayang dalhin. Sisimplihan ko na lang po ang buhay natin sa ngayon. Lahat ng mga bata, kahit yung mga bata na yan, may mga worries yan sa buhay. Hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin sa kanyang eskwelahan. Lahat tayo may worries. Kay bata ka, kay matanda ka na, graduate ka na, may trabaho ka, lahat tayo may worries. Pero meron tayong 4 na worries sa buhay na ngayon dinadala ng bawat isa sa atin. Hahatiin ko na lamang po sa 4 yung mga worries na to at bibigyan ko lang ng kaunting paliwanag. Yung mga bagay na higit na kung saan ipinag-aalala natin sa buhay natin. Nag-aalala tayo bilang magulang sa ating mga anak. Nag-aalala tayo sa kalusugan natin. Nag-aalala tayo sa pinansyal. Nag-aalala tayo kung ano ang mangyayari sa bawat future natin. 4 na lang po ang i-discuss ko. Hindi ko nasasabihin pa kung ano pa yung ibang worries ninyo. Pero minsan nag-aalala kayo sa kapitbahay nyo kung ano yung kinichismis sa inyo. Nag-aalala kayo kung ano yung isusuot nyo sa birthday ng kasama nyo sa trabaho. Kung ano yung iriligal, ang dami nating pag-aalala sa buhay. Ngayon nga, nag-aalala ko kung tuloy ang gera. Nag-aalala ko kung may impeachment pa bang nangyayari. Ang dami nating alalahanin sa buhay. Naalala ko pati kung ano yung ulam namin mamaya. Ang dami nating alalahanin. Pero itong 4 na to ang karaniwan, alalahanin natin sa buhay. Unahin na natin po yung alalahanin natin bilang magulang sa ating mga anak. Bilang normal po yan. So, maraming magulang dito na makaka-relate. Yung pag-aalala natin sa ating mga anak, makikita po natin yan sa Pilipos at sa Isaiah. Sabi po sa Pilipos 4, sa 7, na kung saan ay sinabi, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing. Alam mo, ako magulang din po ako. Kayo, lumipas sa pagiging magulang ng iba, malalaki na yung mga anak niyo. Yung mga bagong magulang sa ngayon, nagpapalaki ng anak. Natural yung mag-alala sa kanilang mga anak. Yung kalusugan ng anak nila. Yung pag-aaral ng mga anak nila. Sino ba yung mga kaibigan ng mga anak ko? Ba't kaya ganito ugali ng mga anak ko? Kasi bilang magulang, may tungkulin ang magulang kung paano niyang gabayan, disiplinahin, turuan at mahalin ang kanilang mga anak. Kahit sabihin mo pa yan na kung saan ay kahit anong stricto ka na magpalaki ng iyong anak, nilalabas at lalabas sa anak yung tarantado o matigas ang ulo. Nilalabas at lalabas na bobo, hindi man pala bobo pa, mahina ang ulo. Kahit anong turo mo, may ganun po eh. Pero sinabi naman ng ating Panginoon na kung saan ay dapat natin ilaga sa Diyos ang ating mga alalahanin sa ating mga anak. Bakit po? Hindi sapat ang kakayahan ng magulang para kontrolin niya ang kanyang mga anak. Sabi ng Diyos, ibigay mo sa akin ang mga alalahanin na ito. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng bagay.